Hindi na ikukulong ng Senado si Attorney Vitaliano Aguirre na na-contempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Senadora Miriam Santiago. Sa halip ay pagsasabihan na lang daw ito. Tanggap naman ng Senadora ang naging pasya pero nagpatutsyada pa rin ito kay Aguirre. Nakatutok si Jam Sisante. Kahit matindi ang sikat ng araw kaninang umaga, nagtipon sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni Attorney Vitaliano Aguirre. Hiling nila, huwag nang parusahan si Aguirre kahit na cite for contempt ito noong Miyerkules para sa pagtatakip ng kanyang tenga sa impeachment trial habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago. Sana makita na naman na there was no intent to disrupt the proceedings or disrespect the Senate. Makita ng mga senador to. Wala po siyang pagkakasala sa kanyang ginawa. Ang kanya pong ginawa ay parang depensa lamang sa sarili sapagkat yung dignidad po niya ay yung lalo tigit yung mga kasama sa prosecution ay para ng nilalait. Natupad naman ang kanilang hiling dahil nagdesisyon ng mga senador sa isang caucus na huwag ikulong si Aguirre sa Senado tulad ng karaniwang ginagawa kapag nakokontempt. I-admonish siya pagsasabihan lang daw ng Senado si Aguirre. The impeachment court, although there is evidence of an act that may be considered contemptuous of the court, would not impose a penalty with respect to loss of freedom on Attorney Aguirre, but simply to admonish him to be more careful henceforth with his conduct as a member of the prosecution panel. Ito raw ang naging desisyon ng mga senador para hindi na lumaki pa ang issue. Tanggap naman daw ni Santiago ang naging desisyon sa caucus dahil humingi na raw ng tawad si Aguirre. Manatanda ang lumikha rin ng sari-saring reaksyon sa publiko ang issue. Kabilang narito ang sermon ng paring si Father Catalino Arevalo na nagsabing mapupunta sa impyerno ang senadora dahil sa umano'y pang-insulto sa prosecution panel. Sagot doon ng senadora, wala raw impyerno at tanggap man niya ang sorry ni Aguirre, may patutsyada pa rin siya sa abogado. That EPAL lawyer really had to be taught a lesson because he went there for the purpose of publicizing and exposing himself. He had a little prepared speech and it was completely defiant. That's the best way to send a judge to the funeral parlor. It was a galactic act of EPAL. Minaliit din ni Santiago ang bilang ng mga taga-suporta ni Aguirre na tumungo sa Senado. I must say that I was underwhelmed. I was elected by millions of Filipinos in the May 2010 elections, so I'm not likely to be impressed by about 50 people. Nang humarap sa media si Santiago, nahihilo raw siya at 140/90 daw ang kanyang blood pressure. Biro ng senadora. If I fall dead, just tell the hospital that I'm donating all my organs to that lawyer who apparently needs them. Kwento ni Santiago, tumaas din ang blood pressure niya matapos ng komprontasyon nila ni Aguirre noong Miyerkules, pero sinunod daw niya ang payo ng kanyang ama na sumuntok na lang ng punching bag kapag tensyonado, kaya umayos din daw ang kanyang lagay. I went to the basement, I hit my punching bag until it fell to the floor because it wasn't properly hung. And then I ran to the second floor to my room and sat in my jacuzzi to get a water massage. And after that, I just fell straight asleep. At nang tanungin naman kung dapat gawing rated PG ang impeachment trial gaya ng ipinapanukala ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA. I don't think so. Nothing shocks young people. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.